Ito pa yung isang klase ng homesick, bukod sa pangungulitan. Ito masakit, pero dapat kang tanggapin. Alam ko, hindi nyo alam. Pag dumating ba kayo ng Saudi, ang iniisip yung trabaho lang, di ba? Pagpadala, pag may problema, homesick lang, di ba? Pero ito ba pumasok sa isip ninyo? Huwag naman sana mangyari kahit kanino sa atin. Pero in Islam, we have to accept the fact. Halimbawa, dumating kayo ng Saudi ngayon, pinabukasan trabaho na kayo. Habang nagtatrabaho kayo, may tumawag sa employer ninyo. Sinabi, yung pong kasambahay niyo, yung anak niya namatay. Kung nangyari sa inyo yan, kaya niyo bang hindi umuwi? Huwag naman sana, di ba? Pero, pwedeng mangyari yan sa atin. Namatay ang anak, namatay ang ina, magulang, at nasa kasagsagan kayo ng trabaho. Kaya niyo bang hindi umuwi? Ate, huwag naman, huwag kang magagalit sa akin. Kaya, honest to goodness lang tayo, maging prangkahan lang. Kung may mangyaring masama sa iyong mahal sa buhay, at nandun ka sa abroad, ano man ang doon, hindi ka ba magsasabi ng uwi ka? Paano kung hindi pumayag? Sigurado ka? Hindi kita sagutin yan kasi hindi mo pa naranasan kahit sino sa atin. Hindi ko ba? Pero sa akin, marami po nagmamakaawa. Papadalan pa ako ng mga kabaong pictures. Meron isa, 7 years old na anak na bangga ng DNC. Pinakita sa akin yung istura ng mukha. Kapag nabangga, kahit sino magulang mapapaliw doon, mawawala sa wisyo at hindi makapagtrabaho dahil sa nangyari. Di ba? Pero alam niyo po ang employer, hindi lahat po ng employer ay mapagbigay. Ang iniisip po ng employer, gumastos sila sa inyo. At pag sasabihin sa'yo, patay na yung tao. May mabuhay ka pa ba yun pag umuwi ka? Isipin niyo po yun natin. Kung dumating sa inyo yung ganun sandali, na nasa trabaho kayo at bigla kayo nakatanggap ng ganun. Ate, kaya mo ba na hindi umuwi at hindi makita yung mahal sa buhay mo? Hindi mo kaya, di ba? So, paano kung halimbawa hindi ka pa uwi ng employer? Titiisin. Sana nga ating matiis mo. Pero paano kung hindi nyo matiis? At hindi na kayo makapagtrabaho? At mawala na kayo sa wisyo? Yun po yung isipin ninyo, ma'am, sir, paghandaan niyo po yan. Huwag naman sanang dumating sa atin. Atin, naiiyak ko. Ha? Na? Yun. Halika ito. Ito pala naka-relate. Halika ito. Share mo sa amin yung experience mo. Para po sa inyong kalaman yan po. Ito pala ex-OFW. Ex-abroad. Ate, ano po yung naranasan ninyo? Nung namatay po yung father, hindi ko po siya nakita hanggang sa video call na lang. Dahil employer ko sa Hong Kong, hindi niya ako pinayagan. Dahil ang mahal daw ng ticket para maibigay sa akin yun. Yung pamili na lang ng ticket, ipadala ko na lang para sa father ko. Nakita niya po. Pasensya na po ate. Sige. Yan po yung totoo. Niisip, nagpipidos kayo, hindi niya naisip yung mga ganyan bagay. Yan po yung isa sa pinakamahirap. Marami po, hanggang ngayon may nagmamakawa sa akin, kapatid niya lang po yun namatid. Kahit ulitin na, kapatid niya. Pero kung nagmamakaawa sa akin, halos hindi na ako tututulugin sa message sa akin. Kaya, yan po yung palagi kong sinasabi sa mga diyan ko nasasaling yung damdamin ng marami ating nababayan. Kasi totoo po yun. Paano kung sa akin, sa iyo, sa iyo, sa inyo, yung nangyari yan. Meron po tayong isang living proof na namatay ang tatay niya, hindi niya nakita. Sa kapatid nating Muslim, mabilis yun eh. Hindi pwedeng 24 hours, di ba? Kailangan living agad, di ba?
At least, yun sa kanila, mas medyo mauunawaan panagad nila eh. Kasi alam nila hindi pwedeng patagalin eh. Pero doon sa mga Kristiyano na, mga Katoliko na inaabot minsan ng isang linggo, di ba? Yung tama, depende sa kung gaano katagal yung hinihintay yung pamilya. Kaya iwan ko po sa inyo yung tanong na yan, kung kaya po pa ninyo. Uy, dahil pag may namatay. Maswerte kayo kung mabait ang employer at pinauwi kayo. Pero meron tayong mga ibang kababayan, inaabuso, pagka-uwi hindi na bumabalik. Kaya nadadala ang employer. So yun po yung klase ng homesickness na nasa ng marami ng kababayan na hindi nagtatagumpay. Meron iba na titiis talaga nila, pero meron talagang hindi. Kasi pag nawala na sa wisyo yan, wala na. Pag nasira na ang trabaho, mag-aaway na sila ng employer. Pag nag-aaway na sila ng employer, tuloy-tuloy na yan hanggang sa hindi na magandang relasyon, hanggang sa mauwi na sa iba-ibang klaseng problema. Chain reaction po yun. Domino effect. So yun po yung